taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, salamat sa Diyos sa isa na namang maghapon na natapos sa ating buhay. Sa lahat ng ating mga nagawa at na-accomplish. Nawa ito'y naging kalugod-lugod sa Kanya at magbunga sa buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo ng Diyos, higit pa sa mga material na biyaya. Ng biyaya na lagi siyang sundan sa paglilingkod, pagpapatawad. Pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Pag-pray natin ang mga may birthday ngayong araw at ngayong buwan, mga may sakit, ating mga taga-subaybay sa kanilang mga intensyon, gayon din ang bawat isa sa mga OFWs, sa mga mahal natin sa buhay na malayo sa ating piling, sa lahat ng pinagdadaanan ng ating pamilya, sa mga pinangakuan natin ng prayers, sa lahat ng mga nakagawa sa atin ng mali sa mga kaluluwa. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritu na sa amin ay kumukupkop upang sa lupain na pinangako kami ay makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nilang ako'y sumasa iyo
tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdala ng kaban ng tipan, na magtuloy sila sa ilog Jordan, ngunit hihinto pagtungtong nyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao, hali kayo at pakinggan nyo ang pinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito nyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating nyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang kabanantipan ng Panginoon. Ang Panginoon ng sangkalaupan ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga serdoting may dala ng kabanantipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga serdoting may dala ng kabanantipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig na Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog sa Jordan ang mga serdoting may dala ng kabanantipan, tumigil ang agos sa hulo at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na rastabi ng Sartan. Samantala, ang agos ay pababa sa dagat na patay. Sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nananatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga serdoting may dala ng kabanantipan. Samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan, tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Alleluia. Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto ay doon inilabas. Nang lahing ito sa bansang dayuhang ay pawang lumikas. Magmula na noon, ang lupain Juday naging dakong banal at yaroong Israel ginawa ng Diyos ng sariling bayan. Alleluia. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin magkabilang panig ng ilog ng Jordan. Noon ay humimpil, maging mga bundok, katulad ng tupa ay pawang nanginginig pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Alleluia. Ano ang nangyari at ikaw, o dagat, wala nang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo hindi mo dumalo kayong mga bundok? Nanginginig kayong tupa ang kapara at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kung iyong pasikatin, kagandahan ng lubid, ng kabutihan mo sa amin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso.
Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod yon at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid." Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng Ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Gandang hapon po sa inyong lahat. God bless you. Alam niyo po, ang isa sa mga nakakamiss at sa atin nung tayo'y mga bata at maliliit pa, yung ugali natin na away bati. Away bati. Ganun ang mga bata pag naglalaro. Maya-maya may iiyak. May tatangis. May hinampas na daw. May binatukan. May binato ng hawak na laruan. Pero maya-maya lang ng konti, ilang segundo lang, nagtatawanan na uli at naghahabulan. Magkabati na uli. Parang walang nangyari. Di ho ba, mga kapatid? Kaya lang ngayong tayo'y may isip na malalaki na, nagkakaedad na, tayo'y matampuhin, mapagtanim ng galit at sama ng loob. At minsan, ang hirap sa atin ang magpatawad. Why is it hard to forgive, brothers and sisters? Bakit mahirap para sa atin minsan ang magpatawad? Tinanong ni Pedro ang ating Panginoon, "Panginoon, makailang ulit ko po bang patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Because 7 in the Old and New Testament ay nangangahulugan ng perfection. Perfect na yon. Yun na yon. Sagad na. Sakto na yon. Pero nagulat siya kasi siguro dahil ang sabi ng Panginoon, hindi ko sinasabing makapito. Higit pa dyan, 70 ulit pa nito. Unlimited ang ibig sabihin ng ating Panginoon, mga kapatid. Why is it hard to forgive? Kasi forgiveness appears to make us weak.
foolish, vulnerable, or sometimes we may even look stupid. Ako na nga ang naagrabyado, ako na nga ang naloko dito, ako na nga ang sinamantala, ako pa ang magpapatawad. Ano ako? Hilo? Ano siya? Sinuswerte? But you know, my dear brothers and sisters, forgiveness is not a sign of weakness, but it is a sign of strength. Kasi kapag tayo'y nagpapatawad, inaabot natin ang Diyos. Inaabot natin ang kabutihan ng Diyos na mapagpatawad at walang hanggan ang awa at pagmamahal. When you forgive, when we forgive, pinalalaya din natin ang sarili natin sa natural na reaksyon ng tao na maghiganti, magtanim ng galit, na magdusa ang iba, tikisin sila just to prove your worth or even your point. Ang payo ng isang pari sa kanyang isang kaibigan, kasi nag-away ho ang kaibigan niya at yaka yung nanay, pati yung mga kapatid. Sabi nung pare, "Tol, di ba matapang ka? Bakit hindi mo ilabas ang tapong mo ngayon na makapagpatawad? Na ikaw ang magpakababa para sa kanila. Hanggang kailan mo sila titiisin? Ang nanay mo, ang kapatid mo, matanda na siya. Ikaw na ang magpakumbaba. Baka pagsisihan mo pa yan at panghinayangan pagdating ng araw na wala na sila sa mundo dahil hindi ka nagpatawad." Tapos sabi nung kaibigan niya, ako na lang ba palagi ang magpapakumbaba? Oo, dahil walang mawawala sa iyo kahit magpatawad ka. Mga kapatid, biyaya po ang magpatawad. To err is human, to forgive is divine. So says the saying. Kabanalan ang pagpapatawad, kabanalan ang magpatawad. Hindi inaalis ng Diyos ang kanyang katarungan kapag ikaw ay nagpapatawad. At di ho ba yan lagi ang laman ng ating dasal kapag dinadasal natin ang Ama namin, "Patawarin mo po kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin." Alam po ninyo mga kapatid, ang buhay ng ating Panginoong Hesus ay punong-puno ng pagpapatawad. Unlimited yun. At hanggang sa krus, anong sabi niya? Sa kahuli-hulihang sandali, "Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Bakit ka nagkakasakit sa puso? Bakit hindi ka makatulog? Bakit you are so uneasy? Baka may kulang. Baka kailangan mo nang alisin yung mga ill feelings. Hinanakit, tampo, kung ano man yan, diyan sa puso mo. Baka kailangan palayain mo na. Mga kapatid, sa misang ito, hilingin natin sa Diyos ang biyaya, ang malaking biyaya. Nabuksan niya muli ang ating puso at pagkalooban tayo ng biyaya na makapagpatawad. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Padre Pio and all the angels and saints, pray for us. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Mga anak, manalangin tayo upang ang mga alay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kalugdan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan na sa iyo likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit, lupa'y nagpupugay sa iyo kadakilaan, di narakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami nilubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. O Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ang aming Santo Papa at si Gilbert ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ng mahal na San Jose, ang kanyang kabiak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po Sa ang lahat. tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sana araw at patawarin mo kami sa aming mga asala para na pagpapataan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ianaya mo kami.
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Smile nga kayo sa katabi nyo, sabihin nyo, sorry sa lahat ng mga nagawa kong mali sa iyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga anak, ito si Kristo. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad natin na muling tatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako'y ikaw, habang sa himlan, pagkat ang tulong mo'y sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa aming kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong magpakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Claygo, Clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-6, sa August 22 ay pansamantala po namang munang walang misa sa ganap na 2:00 ng hapon bilang daan sa Soltari event na gaganapin dito sa pambansang dambana. Ika-7, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa ika-10 ng Setyembre, ay isasagawa ang operasyon sa cyst o bukol at cleft lip o bingot sa pambansang dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 hanggang 150 pasyente lamang po ang kayang operahan.
Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 19, August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayo ng napakabuti at mapagmahal nating Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo na tayo at maging mapagmahal, mapagpatawad at mahabagin katulad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.